Paliban muna natin yan kasi nasa ating linya po't kausapin natin kung okay naman ba supply ng manok sa mga panahong ito. Mahal po ang baboy. Attorney El Ascension, Pangulo po ng United Broiler Raisers Association o UBRA. Attorney Ascension, kumusta ka na? Magandang umaga sa iyo. Si Orly Ulito sa Radyo na TV pa. Good morning, sir. Magandang umaga po sa atin lahat. Mabuti naman po ang kalagayan natin. Mabuti naman kung gano'n. Dahil kung mahal ang presyo ng baboy, may ilang gustong manok muna at itlog. Pero ang problema, baka magmahal din daw yan sa darating ng mga araw. May ganun bang senaryo nakikita ang inyong grupo, Attorney Insyong? Sa retail naman, walang masyadong pagbabago. Tinignan ko yung sa price and volume watch ng DA, 190 pa rin yung average nila. Lagi naman ganyan, halos hindi nagbabago. Minsan bumababa na 180, 170. Yung farm gate, may improvement sa farm gate mula sa 90, 95, 100. Ang average ng biyernes ay 106. Medyo buhay na ang industriya niya. Matatag, walang problema. Hindi katulad nung nagkakaroon ng kakulangan ng supply dahil sa mga kung ano-anong mga flu na dumadapo sa ating mga manok. So ngayon, masasabi natin okay naman. Kahit hindi tayo mag-import, Attorney? Ay, matagal na yan. Kahit hindi mag-import, kanya lang yan ang gusto ng ating mga ekonomista na talagang kailangan may imported. Ano gagawin natin? Sila nasa kapangyarihan. para kahit kaya natin supplyan, gusto natin mag-import. Ano ba kasi nasa likod ng pag-aangkat na yan? Marami pa rin talagang kinakailangang habulin yung ating mga local producers sa ngayon. Ay sa amin kami ang pinakahanda. Kami ang sa sufficiency, manok ang pinakamataas ang sufficiency. Konting tulak na lang at tulong ng gobyerno. Dakot-dakoton baka makapag-export pa. Kanya lang, kung lagi mong sasalantain ng imported, ay urong-sulong. Yung katulad nangyayari nitong 2 dekada na mahigit, urong-sulong. Pagka maraming umatras, gaganda ang presyo. Tapos pagka naginanahan na naman ng karamihan o may mga bagong gustong sumali, nakakita ng kuwan, babaksak ang presyo, papatungan ng imported, lalong babaksak ang presyo, urong-sulong. Wala kasing plano, hindi naman talaga interesado yung NEDA sa production. Ang malungkot lang, okay sana kung buong manok ang ating inaangkat Kaso ang nakikita mo, yung mga choice cuts, actually hindi choice cuts ang tawag doon, patapon na cuts. yung ayaw tangkilikin ng ilang mga bansa dahil hindi magbibigay sa kanila ng magandang nutrient, sustansya sa katawan. Abay, yung pa bumabaksak dito, merong pakpak. Isang katutak naman yung mga bentahan kasi ng mga buffalo wings Attorney. So pero yan hindi maganda kung kalusugan na pag-uusapan. Ay ayaw ko naman kasi hindi ko nakikita mismo yung produkto, pero yang kasing tinatawag na dark meat sa imported products, yan po yung ayaw kainin lalo na ng mga Amerikano, ng mga puti. Kasi sa kaisipan nila, hindi yan healthy. Tayo naman Pilipino, baligtad. Yan ang gustong-gusto natin. Kung anong tinatapon, yan ang gusto. Binte, Sa kanila, ang gusto nila chicken breast. Kanya sa kanila, yung tinatawag na leg quarters, chicken cuts, ay byproduct sa kanila. Napakamura yung leg quarters. Dumarating yan dito. Ang transaction cost niyan sa $1 is 56. Kasi $1 lang yung transaction cost niyan. Lagyan mo ng taripa, mga 83 yan to 88. Kaya lang malayo pa rin yung presyo niya sa retail natin. Wala silang impact sa retail. Hindi totoo yung sinasabi ng NEDA at mga ekonomista, yung importation na magpapamura. Ang magpapamura yung labis na production. Katulad ng nangyayari sa Indonesia, sa Thailand, Malaysia. Kanya lang, mahirap lumaban sa relihiyon ng mga yan. Ang relihiyon nila isa free trade, importation. 2 dekada na yan walang nangyayari. Okay. Attorney Insyong, kumusta naman ang inyong balita sa broiler kayo Yung mga nag-aalaga ng layer, yung nagpo-produce ng itlog, kumusta naman kaya? Dagsa rin ang production nila dahil maraming
pumasok sa hanap buhay na yan. Kasi walang imported na itlog. Tama po. No, walang imported Saka walang na itlog. magtatangkang magangkat ng itlog. Baka pagdating sa bansa, durug-durug. Tama yan. Mayroong inaangkat yung powdered egg. Kanya lang, yan, oo. Process na yan eh. Alam naman natin, pag process, kahit pa paano, compromise ang nutrients. Pero magkano ngayon yung standard sa inyong monitoring? Meron pa bang 10 piso ang isang piraso ng medium-sized egg ngayon, Attorney Insyong? Ay, kasi ako, kung bumili dun sa Teresa Rizal, ay hindi naman ganon. Mga nasa 650 hanggang 7 yung aking nabibili. Doon sa Teresa, kasi doon, kami ng panganay ko namimili pagpunta kami ng bundok. Magkano kaya yan pag makikita natin at bibilhin na sa mga sa retail, tindahan? Hindi, retail na yun. Retail na yun? Sa akin. Okay. No, ang farm gate, ang huli ko nakita sa bantay presyo ay 550 yata ang average. Okay, so wala tayong magiging problema kung kakulangan ng protina dahil mahal ang karne ng baboy. Sabi nyo nga ay matatag at sapat ang supply at presyo ng manok at itlog. Ay wala hong masyadong suliranin. Ang kulang ho yung pambili ng tao dahil wala hong masyadong hanap buhay dito. Kanya nga ho ang inaasahan natin yung mga OFW. Pag ang ekonomiya mo, if 10% of your population is abroad or sent abroad, lumikha pa tayo ng departamento para sa pagpapadala ng warm bodies, may sakit ang ekonomiya mo. Hindi ko maintindihan kung bakit napakayabang ng mga ekonomista natin puro free trade pa rin. Naghahanap pa mga kababayan natin ng trabaho, hindi dito, sa abroad na. Tagal na yan. Attorney Insyong, maraming salamat. Next time na natin pag-usapan yung mga pasensya ka na. Naunawa kita. Baka huling panaya mo na to sa akin. Hindi naman. Huwag naman ganun. Hindi. Meron na akong may pangbago na kaming Pangulo kasi. Sa Ubra? Ganun ba? Ako'y chairman na. Si Jody Akala ko naman kasi Akala ko naman kasi pagbawalan ka na ng misis mo. Hindi naman. Hindi may naman. May bago pa ng Pangulo. Medyo tinulak lang ako na mahikayatin yung pumalit sa akin na magpresidente at napakatagal ko na rin Pangulo. Tama naman. Okay. Congratulations sa bagong Pangulo ng Ubra. Kapalit niya, Attorney Insyong. Maraming salamat pa rin po sa inyo. Thank you, sir. At good morning po. Sige po. Bye-bye. Attorney Elias Insyong po, Pangulo po ng United Broiler Raisers Association, ang inyo pong napakinggan.